Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Naririto na naman po muli ang inyong lingkod, si Atty. Rino Bueno, upang magkipagkwentuhan sa inyo ng mga bagay-bagay tungkol sa mga legal issues at sa pagkakataong ito, ating pong ipagpatuloy ang ating kwentuhan tungkol dito sa dating broadcaster na si Jay Sonsa na inaresto ng mga NBI noong nakaraang 2 araw. At kung maalala ninyo ay na-vlog ko to 2 days ago din. At pinuna po natin yung pagkakadampot sa kanya, yung pagkaka-issue ng warrant of arrest by the Pasay Court, no? Sabi natin bakit nakalagay na non-bailable yon, considering the fact na yung offense committed ay isang minor offense lamang. Kasi ang non-bailable ay yung mga kasong may kinalaman sa pagpatay, sa plunder, terrorism, yan, mga non-bailable offense yan. Pero yung kay Jason, talaga namang hindi pwede yon, no? Na non-bailable. So, sinabi natin sa nakaraang vlog na may mali ang judge doon o yung kanyang assistant ay napindot yung non-bailable doon sa computer. Kaya naisulat yun doon. So, although dinampot siya ng NBI, hindi siya nakapagpiyansa dahil the lawyer needs to file a motion. Kung nag-file nga sila ng motion to fix the bail of the broadcaster na si Jay Sonsa dahil non-bailable, merong clerical error doon sa kanyang warrant. Okay, so although may clerical error, nag-staycation muna siya doon sa loob ng kulungan habang naghihintay na matapos yung holiday, Sabado, Linggo. Mahirap pag ikaw inaresto ka ng Biyernes o holiday. Ako, magbabakasyon ka, may staycation ka sa kulungan. Pero ito yung plot twist, no? Biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Sabi ng judge, ay sorry po, wrong press. Binago ang utos at itinakda ang piyansa sa 10,000 piso. So tama tayo doon sa nakarang episode, sapagkat sabi natin clerical error, dapat i-fix siya ng judge, no? Itama. Yun ang kagandahan dito pag tumatanggap ng pagkakamali ang mga huwes, no? At alam nyo ba kung bakit ang Lady Justice ay may takip ang mata? Hindi dahil natutulog siya, kundi dahil ayaw niyang makita kung gaano kagulo ang mga papeles minsan. Gaya nito, itong kay Jay Sonsa. Kahit ang korte, nagkakamali rin kasi yan no? Sa pagpindot ng sa computer, bailable or non-bailable. So, error talaga yon. So, minsan, understandable naman yan. Baka mamaya maraming ginagawa ang husgado. So, minadali yung nag-prepare ng warrant at napindot yung non-bailable offense. So, tingnan natin, bakit pwede magpiyansa si Jason sa? Ano ba sinasabi ng batas? Bakit nga ba pinalabas o papalabasin si Jason sa halagang 10,000 lamang na piyansa? Kasi malamang bukas to, palabasin na to kasi may opisina na bukas, may pipirma na nung kanyang bail, no? At yung approval. So, ang legal basis nito ay nakalagay po sa ating konstitusyon sa ilalim ng Article 3, yung tinatawag nating Bill of Rights. Na lahat po tayong lahat ay may karapatang magpiyansa kung sakasakaling tayo ay makakasuhan. Maliban na lamang kung mabigat masyado ang kaso mo, no? Katulad ng sinabi ko, pagpatay sa tao, terorismo, plunder, yan, mahirap yan. Walang piyansa yan. Kasi hanggang hindi ka pa napapatunayang guilty, dapat kang bigyan ng pagkakataong makalaya habang dinidinig yung kaso. Unfair naman, kinulong ka pagkatapos hindi ka naman pala guilty, tsaka ka palang palalayain. So, meron tayong proseso sa piyansa na palabasin yan, no? May guarantee naman yan na magpapiyansa, no? Nakadeposito yung pera niyan. So, kailan lang bawal? Kapag ang kaso mo ay sobrang bigat, tulad ng pagpatay, murder, plunder, at kung ang parusa ay habang buhay ng pagkakabilanggo. Ngayon, excuse me, ito pong kaso ni Jason sa ay unlawful publication na nakasulat po sa Article 154 ng Revised Penal Code o yung pagpapakalat daw ng fake news. Ang parusa rito, masyadong mababa ang parusa rito para ikulong ka ng habang buhay, no? O sabihin ng West na walang piyansa yan, hindi pwede mag-bail yan kasi nagpapakalat ng fake news. So hindi po pwede yon. Kakampi man natin yan or kaaway natin yan, galit man tayo dyan o hindi tayo galit, pangpapairali natin dito yung batas, no?
So, kasi ang pagkakait ng piyansa sa ganitong kaso ay parang pag-confiscate ng lisensya ng driver dahil lang hindi siya nag-signal light pakaliwa or pakanan, no? Masyadong OA 'yon, no? Kung huhulihin mo, confiscate mo yung license. Kaya kung nakita ng judge na minor offense, yung crime committed by Jay Sonsa, ah, dapat wag mong ikukulong yan ng walang piyansa, no? At ang sasabihin lang naman ni judge yan, sige, lumaya ka muna pero magbigay ka ng piyansa at wag kang tatakas. Ganun lang kasimple ang proseso niyan. So, yung piyansang 10,000 na itinakda ng huwes, no, ay panigurado 'yon, no, na aattend siya ng mga hearing. Pero yung iba sinasabi, bakit 10,000 lang? Mas mahal pa yung sapatos ko diyan. Pwede kasi minsan yung Nike nga 12,000, 14,000 yung rubber shoes, di ba? Ito 10,000 lang makakalaya na. Kung ano-ano paninira ang ginawa kay presidente. Pero tandaan po natin, yung piyansa po ay hindi po yan bayad, no, para malinis ang pangalan mo. Ang piyansa po ay guarantee money yan. Parang deposit yan sa boarding house. So, actually, nababawi yan, di ba? In-explain ko noong nakarang episode. Dito, sinasabi ng korte, ito ang 10,000 mo. Itatago muna namin to. Itong binigay mong 10,000 na to. Pwede ka nang umuwi. Pero kapag tinawag ka namin para humarap dito sa aming korte, dapat nandito ka. Kapag tumakas ka, hindi ka nagpakita dito sa korte, thank you na lang sa 10,000 mo. Pero oras na mahuli ka namin sa labas, no? Kasi papa-aresto ka namin. Wala ka ng piyansa, nakakulong ka pa. So, ganun yun eh. So, may mga din tayo eh. May mga jurisprudence din tayo dito eh. Katulad ng kaso kay Dicini. No? Sabi ng Korte Suprema dito sa kaso ni Dicini versus Secretary of Justice, ito pong cybercrime law ay hindi gumawa ng bagong mundo, no? At hindi niya sinasabing na hindi ka pwede magpiyansa. Itong cybercrime law ay pinalakas lang nito ang parusa sa mga lumang krimen. No? Tinaasan niya ng 1 degree higher to eh kasi ginamit ng computer system. Pero kahit pinalakas ng bagong batas ito, hindi pwedeng burahin ang karapatan mo sa ilalim ng konstitusyon. Available pa rin yan. Wala naman sinabi yung bagong batas sa Cybercrime Prevention Act na kapag committed yung crime using the computer system, non-bailable. Diba? Ginamit mo yung Facebook. So, hindi pa pwede yun. Ganito yan. Alam nyo ba yung kaibahan ng isang magaling na abogado at ng isang magaling na magician? No, yung magician, nagpapakawala ng kuneho yun, di ba? Sa loob ng sombrero, pag nilabas mong ganun yung sombrero, may lumalabas na kunehong gano'n. Pero ang abogado, nagpapalabas ng kliyente sa loob ng kulungan. Gamit lang ang pirasong papel at kanyang talino. Okay? So, yun ang kaibahan, no? Magician, pag tinanggal yung sombrero, may kuneho, magic. Pero ang abogado, makikita mo magaling yan kapag pinakita niya na napalabas niya sa kulungan ang kanyang kliyente using only a piece of paper. Okay? So, anong susunod na kabanata dito kay Jason sa ngayon pwede na siyang magpiyansa? So, magkakaroon ng arraignment yan. No? Pag nagpiyansa na si Jason ang kasunod niyan ay magkakaroon ng arraignment. Pero hindi siya malaya. Ibig sabihin yan, under observation pa din siya ng korte, minamatyagan siya yan. Hindi pwedeng hindi siya pupunta sa korte kapag pinapatawag niyan, lalong-lalo na sa arraignment. Marami magtatanong, ano po ba yung arraignment, no, sa salitang kanto? Okay, para maintindihan na lahat yung arraignment po, ito po yung araw na haharap ka sa judge, no? Paharapin kay judge, no? Babasahin ni judge o ng clerk of court yung reklamo laban sa iyo. Ipababasa doon sa tauhan niya sa loob ng hukuman. At tatanungin ka nung judge, no? O, guilty ka ba? O hindi ka guilty? Siyempre, sasabihin mo dyan, hindi ako guilty, otherwise diretso ka ulit sa kulungan. So, sinasabi dyan, not guilty, Your Honor. So, kasi kung pag sinabi mong guilty ka, kulong ka ulit. Kung sasabihin niyang not guilty, tuloy ang bakbakan sa korte. Yun ang ibig sabihin nun. So, kasama rin dito sa kaso na to, yung vlogger na si Jeffrey Celis ba yun?
na partner in crime niya, no? Daw sa kasong ito sa cyber libel. Okay? So, ang arraignment ay parang pag-amin yan sa ano eh, sa chika babes mo, sa crush mo. Tatanungin ka ng universe, gusto mo ba talaga siya? No, 'di ba? Madalas ganyan eh, no? Dito naman tatanungin ka ng judge, ginawa mo ba talaga yung krimen na to? At gaya ng karamihan sa atin, ang sagot ni Jason sa siguradong ito po ang isasagot niya. Hindi po, Judge, hindi ko po ginawa yan, no? Nagkakaroon ng denial yan, no? Friends lang kami ng mga katotohanan, no? Siyempre, magpapalusot yan, no? Bihirang-bihira yung akusado na umaamin sa korte na, Judge, guilty ako, di ba? Okay, so ano ang naging aral dito sa kaso ni Jason sa no para sa ating lahat, no? So bago tayo maghiwa-hiwalay, tandaan po natin ang tatlong bagay, no? Base dito sa ating kwentuhang legal ngayong araw na to, no? Lahat po tayo, no, ay may karapatan, no? Kahit sino pang kalaban mo, ang konstitusyon, ang lagi nating protector, ang konstitusyon, ang saligang batas ay ang ating shield, no? Ang korte, yung kahit sino diyan na nakaupo, yung huwes, no? Tao lang 'yan, no? Nagkakamali rin. Pero ang mahalaga ay handa silang itama yung mali. Katulad dito sa naging kaso ni dating broadcaster na si Jason Sa. So nagkaroon ng correction of order doon sa paglabas ng warrant of arrest. Ang NBI, hindi mo masisisi yan eh. Taga-enforce lang yan ng order of the court. Susunod yan kung ano nakasulat doon. So, ang kagandahan nga dito sa kaso ni Jason Sa, tinanggap ng korte na nagkamali sila. Okay, so dito dapat iisipin ng mga staff, think before you click, no? Ang piyansa ay 10,000 lang. Isipin nyo, ilang sako ng bigas din yun, no? Pambili na din na sana ng ulam. Napunta pa sa piyansa ni Jason Sa dahil sa isang post sa Facebook na naninira daw siya, no, laban sa presidente. Pero ako minsan nakabasa ako ng mga post nito, talagang grabe itong si Jason Sa. Nagtataka ako ba't nagkaganito tong tao na to. At sikat na dati pero ewan, siguro dahil sa pera, di ba? Baka mahigpit ang pangangailangan. So kaya bukas, abangan natin ang arraignment. No, kung kailan man naka-schedule 'yan, maging mapanuri po tayo dahil sa mundong punong-puno ng fake news, no? Katulad ngayon na nangyayari sa ating gobyerno, ang pinakamabisang sandata ay ang tamang kaalaman sa batas. Okay? So mga amigos, mga amigas, mga kompanyeros at kompanyeras, marami pong salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na chikahan natin. At huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod na episode. Marami pong salamat. Para di ka na maguluhan.